Hello guys! Happy Tuesday! Yan. Today is April 8, 2025. Yan. Maliwanag pa guys, oh. Time check, 6:22 p.m. Ngayon ulit ako nakapag-vlog. Kasi yung last vlog ko, na hindi ko pa ini-edit, yung Sunday pa. So, kahapon nagpahinga. So, ito na nga guys, yung sinasabi ko sa inyong update namin sa status ni Mama. Kung mapapanood nyo today, nag-upload na ako ng Saturday vlog namin. Yun yung nagpa-medical na si Mama. Yan si Hailey sa gilid ko. Nangungulit. Maririnig nyo sa background siya habang nagsasalita ako. So, wait, just stay there. Just stay there kasi meron tayong kode ko dito. O, yung mga highlights lang. Ayan. Yan. Meron kami ibabalitang good news sa inyo guys. Maraming nag-aabang nito. Lalo na yung mga relatives and mga friends ni Mama sa Philippines. Yung syempre dito, yung mga relatives namin. Kung ano na bang oh my goodness. Kung ano na bang ganap sa status ni Mama dito. Kasi 'di ba, ano na siya? 1 year and ilang months na si Mama. December kasi siya dumating ng 2023. Okay, January, Feb, March, April. So, 1 year and 4 months na siya dito sa amin. Dumating siya ng December 2, 2023. Ayun, guys. And last Tuesday, na-receive na nga namin unexpected siya na mail, guys, from IRCC. Nagulat din ako nung pagbukas ko ng mailbox na merong brown envelope and then nakalagay doon yung pangalan ni Mama and then yung address nga namin. Tapos from IRCC. So parang unang reaction ko, excited na kinakabahan kung ano yung laman ng envelope na yun. Ang ginawa ko na actually, binubuksan ko na siya while nasa elevator ako. Tapos dito sa hallway, try ko na siyang i-open bago pa ako makapasok sa loob. Kasi alam ko nga si Hailey gising na. May distractions na. Eh, sakto din. Oh my gosh, Hailey! Pasensya na guys. Hala, ano pa yung table na pinagpapatungan. Ayan. Going back. Nung nasa hallway ako, binuksan na ni Mama yung pintuan kasi inaabangan na nila kami. So, wala. Hindi ko rin nabuksan sa may hallway. Binuksan ko din dito sa loob ng bahay. So, ayun nga guys, na-receive na namin yung visitor record ni Mama. Yung matagal na naming hinihintay. So, andito sa akin ngayon yung papel. Hindi ko lang papakita syempre sa inyo yung mga info ni Mama. Yung likod na lang siguro ng papel. Meron ba siyang mga, wala. Ano lang naman to. Siguro generic siya na yung sa likod. So, ayan siya guys. Ayan. Yan yung loob nung envelope sa IRCC. Visitor record ni Mama. So, syempre nakalagay dyan yung personal info niya. And then, yung date issued niya is March 26, 2025. And then, mag-e-expire siya ng June 2, 2025. So, meron na lang kami March, April, May, June. 3 months. Meron na lang kami 3 months para magstay si Mama dito. At 3 months para i-try ulit i-extend si Mama. So, kailangan na niya umalis ng Canada by June 2 kung hindi kami mag-extend ng kanyang visitor visa. Kaya kung nakita nyo sa previous vlog, guys, nagpa-medical na kami. Kasi sabi dito sa visitor record ni Mama, yung remarks, guys, babasahin ko sa inyo. Temporary resident status maintained per R183 must undergo immigration medical examination within 30 days. Forms have been sent separately. So, ayun yung sabi sa amin. Kailangan makapagpa-medical si Mama within 30 days nung pagka-receive namin dito. Eh, medyo late siya dumating sa mailbox. Inisyo pa nila ano ba yan? Bubulol na.
Inisyu pa nila to guys, March 26. Na-receive ko siya last week lang. So, let's see the date nung na-receive ko siya last week. Actually, Tuesday din yun. I received it April 1. So, ayun. 'Di ba? Kaya medyo aligaga ako na sabi ko, hala, wala pa akong nare-receive din na separate forms para sa medical niya. Kasi 'di ba kung alam ng iba dyan, yung medical form is meron yung IMEI number na ipapakita mo sa clinic para makapagpa-medical ka. So, ang ginawa ko, nag-ask ako sa iba kong friends na naka-experience din ng ganitong situation na may parents din na nag-tourist visa, tas inas ko. Sabi nung iba, pwede na ako mag-search ng mga clinics dito na pwede mag-medical si mama. Basta IRCC designated clinic or doctors yung kailangan kong i-google. So, nakita ko naman siya sa IRCC website. Ayan. And nakahanap ako dito sa may Oak Ridge nga kung saan kami nagpa-medical nung Saturday. And mababait yung mga staff doon. Ang tawag dito? Chinese yung mga MOA nila doon. Sabi nila, ma-access daw nila yung UCI ni mama, tapos malalaman nila doon kung meron talagang medical dito, merong medical exam si mama. So, binigay ko yung UCI number ni mama. Tapos, ayun, nahanap nila na merong request si mama for medical. So, we don't need that form kasi sila na nagbigay sa amin. And, ayun, nagpabook lang ako ng Saturday sa kanila. Tapos, dinala lang namin yung passport ni mama, nagdala ko ng cash, tapos, and then yung credit card sa ibang laboratory niya kasi na pangbayad. Tapos, binigay nila sa amin lahat ng mga instructions pagpunta doon. Hindi naman kailangan ni mama mag-fasting. So, sabi, seeing the doctor is $190. Tapos, may x-ray sa baba, which is the Greg Associates. Tapos, meron siyang blood works, which is a Life Labs, na $92. So, ayun. Overall naman is okay. Nangyari nung Saturday. And then, naka-receive ako ng missed call kahapon from the X-ray department sa Greg Associates. And hindi ko siya na-pick up kasi nasa work na ako. So, nag-return call ako nung lunch break ko. Sabi nila, kailangan daw bumalik ni mama para yung isang view daw is medyo hindi clear yung result. So, anytime today nga daw, pwede bumalik si mama, basta wag lang yung lunch break nilang 12 to 1. So, sabi ko kay Harold, samahan na lang si mama. So, tatlo silang umalis kaninang umaga. Si mama, si Hailey, si Harold, nagpunta sila mga after 9 a.m. dun sa Oak Ridge. Tapos, mabilis nga lang daw kinuha lang yung passport ni mama, and then nag-x-ray siya ulit. Dun sa isang side lang daw. So, ayun, wala namang sinabi about the result. Kasi lahat daw ng result ng medical ni mama, idediretso na daw sa IRCC. So, ayun guys, parang nawala yung stress ko and anxiety nung past few weeks dahil nga hindi namin alam yung status na ni mama kasi naka-receive, naging super stress lang ako and parang nagkaka-anxiety nung naka-receive ako ng 4 na emails from IRCC na nag-update na yung status ni mama dun sa GCKey account, which is hindi ko na nga siya ma-open guys kasi nga wala na, hindi ko na makita yung recovery codes, and then yung cellphone na ginamit ko for two-factor authenticator niya is wala na-reset na yung iPhone, and then nauwi na sa Pilipinas. Parang there's no way for me to recover the account, pero nag-email pa rin sa akin. Na-receive ko yung email na may update nga daw. So, ayun, 4 yun guys. So, feeling ko yun talaga yun yung visitor record na ni mama, tas yung medical. Until now, hindi ko pa nga siya ma-recover guys. So, buti na lang talaga dumating na tong visitor record ni mama in paper. At least may mapapakita na kami, 'di ba? Meron na siyang status dito kahit until June 2 lang. So, I asked help sa ibang mga friends na kung ano ba yung pwedeng gawin sa ganitong scenario namin ni mama. Ilang beses na rin ako nag-web form, parang every month. Ganyan, nag-web form ako. Pero matagal kasi yung reply nila din. Ang dami nilang tanong after. So, parang nawalan na ako ng options doon. And then, we tried to call. Hindi din lumulusot yung mga tawag ko. And then, we tried to go sa office na mismo ng Service Canada sa downtown. Tapos, nagpunta pa kami sa isang parang IRCC office sa downtown din. Kaso nga,
yun yung bad experience namin na wala rin kaming napala, guys. Wala daw silang access. And sa previous vlogs, kung napanood nyo, nagpunta rin kami ni Harold ng Canada Border, CBSA, Canada Border Services Agency. Talagang parang sabi ko, let's try kung meron silang mapupull up na account ni Mama. And wala rin sila. Sabi kasi nung agent doon na separate yung department ng IRCC sa CBSA. Kasi natandaan ko, nung nag-U-turn kami doon, nag-USA kami, border, pabalik ng Canada, may tinawagan silang number, tapos nakita nila na may ongoing application si Mama ng extension ng tourist visa. Kasi nakarating si Mama ng US border, guys. Yun yung na-U-turn kami at naligaw-ligaw kami doon sa Peace Arc nung summer, kung mapapanood nyo yung vlog namin. Kaya, ayun. Wala rin kaming napala. Tapos, ito na nga, parang biglang good news, 'di ba? So, masaya kami. So, ngayon naman aasikasuhin ko yung extension nitong visitor visa ni Mama. Hopefully, ma-extend. Ang kailangan ko na lang document is yung doctor's note na sasabihin ng doktor namin na we still need Mama here para may katuwang kami mag-alaga kay Hailey kasi me and Harold are working full-time. Yan. Yun na lang yung isang document na kailangan ko and i-upload ko na lang siya sa GCK niya, sa bagong GCK account ni Mama. Nag-create na kasi ako, guys, ng bagong GCK ni Mama and tinatry ko ding mag-link yung old GCK dito sa new GCK account ni Mama. Ayaw talaga, guys. So, I have 5 tries in a day para ma-link. Hindi talaga gumagana, guys. Wine-inform ko na yun, wala talaga. And naghalungkat na ako sa computer ni Harold yung mga documents namin, yung mga na-download namin documents from previous application ni Mama. May nakita ako dong application niya kung ano yung nilagay kong exact date ng gusto kong papuntahin si Mama dito at pag-alis, pati yung funds in Canadian dollars. Yan, nakuha ko siya and then in-input ko din dun sa paglilink ko sa GCK. Ayaw din talaga gumana, guys. So, ayun, lesson learned talaga sa akin this time. Kapag ganyang mga IRCC accounts, talagang i-store na namin properly yung mga recovery codes. Actually, meron akong notebook na puro passwords. And eto lang talaga tong GCK account ni Mama for some reason. Talagang hindi ko alam saan napadpad yung recovery codes niya. Alam ko naman yung username and password. Ako nag-create pero wala talaga yung recovery codes, guys. So, ayun. Every time na naglalagin ako sa GCK, kailangan nung 2-factor authenticator. Which is nandun siya sa cellphone na hindi na namin ma-access. So, ayun. Ayun lang naman ang aming update sa inyo, guys. Finally, na-i-vlog ko na. Kasi parang nauna yung medical, di ba? Naku, sorry, guys. Si Hailey, likot-likot dito sa baba ko. Nakakalat kasi lahat ng toys niya dito. Oh my gosh. A few moments later. Elmo? Is it Elmo? Elmo, ayan, guys. Naputol kasi makulit to si Hailey. Pero andito pa rin siya sa ilalim ko. So, ayun, guys, ang update namin about sa status ni Mama. And, di ba last Saturday na kwento namin sa inyo na nauntog to? Buti na lang hindi nagbukol, guys. Okay naman si Hailey. Walang bukol. Naagapan ng yelo. Gusto siguro dumedi nito. Diba, Dede? Say hi to Dede. Say hi to the guys first. Before Dede. Say hi to the guys first. Say hi to the guys. Say hi to the guys. Break muna, guys. Padedehin ko muna to. Ang kanyang dessert. Dessert! Sabi ni Tita Pressy, dessert! See you guys later.
Hello guys! Ito pala aking mic. Di ko pala nasuot. Ayan. Happy Thursday! Time check guys. 6:37 p.m. And today is April 10. Ayan. Maliwanag pa. Malapit na talagang summer. Ayun guys. Kaduktong to nung hindi ko natapos na vlog nung I think Tuesday. Basta pagduduktong ko na lang to guys. Kasi nga nung na-stop ko na yung pagbibideo, ang kulot na ni Hailey. So, wala na. Hindi na ako nakapag-end ng vlog no. Hindi na ako nakapag-update ulit sa inyo. Yan. And kahapon, may time-lapse naman ako Yung nagluto si mama ng munggo for dinner. And then nagluto ako ng ginataang bilo-bilo. So, ayan. And nag-live din ako guys noon. Siguro mga parang 45 minutes ako nag-live habang niluluto namin yung ginataang bilo-bilo. So, ayun, madami pa kaming tira na sa fridge. And kanina, pagdating ko, minerienda ko. Winarm up ko lang siya ng mga 2 minutes. So, ayan. Busog tayo. Maya-maya tayo mag-dinner. Ang dinner naman namin ngayon guys is ginataang... Ano ba yung niluto ni Harold? Parang may pork tapos meron na sigarilyas And si Hailey guys, update. Dalawang araw na to nilalagnat tuwing madaling araw. So, ngayon ay second day niya. Pero ngayong hapon naman, wala na siyang lagnat. Sa madaling araw kong nararamdaman. Tapos binibigyan namin siya ng Tylenol every 6 hours. And ang naiisip naming dahilan, nag-iipin siya. So, wait. Nag-ano din yung camera, Hailey. Gusto niya i-touch yung kasi umuuga yung table. Jesus, galit naman ng baby. Jesus naman. Ay, say hi to the guys. Ayun nga. Tingnan mo. Umuuga kasi, mahihilo sila, Hailey. Oh, they're gonna get dizzy. Mabalik ako, guys. Ayun, dahil siguro nag-iipin siya. Meron 3 ipin na tumutubo. 2 sa taas and then 1 sa baba. So, ngayon lang siya nilagnat. Ever since tubuan siya ng ipin, guys. So, yun ang namin. Conclusion bakit siya nilalagnat laki din. Ayun, ngayon okay naman siya. Sana hopefully bukas wag na. Yun, kanina nga, nung first day, nung Wednesday, 38.5. And then, kaninang umaga, nag-39.9. Nanginginig siya. Hindi ako makapag-call in sick, guys. Kasi kakaumpisa ko pa lang sa work. Hello, guys! Happy Friday! Ayan, maliwanag na naman. Halos kararating ko lang. 5:24 p.m. And today is April 11. So, day off na naman tayo ng Saturday, Sunday. Yan, mas ramdam ko na guys ngayon ang weekends off. Kasi sa trabaho talagang 4:30 nagka-clock out na ang mga tao. Excited na umuwi at mag-happy-happy ng weekend. Ibig sabihin, tapos na ang trabaho, tapos na ang mga stress during the past few days. Another week na naman kami sa Monday. So, ayan. Magre-recharge naman tayo ng 2 days, guys. Si Hailey nandito. Okay na. Wala nang lagnat, guys. Medyo masigla-sigla na. Kaya, ayan. Hindi ko na naman yata natapos yung vlog kahapon kasi tumawag si Ate M. So, hindi ko na naman na-open tong camera. So, ayan. Sundan natin ngayong Friday. So, ayun. Ito pala, papakita ko lang sa inyo yung in-unbox kaninang umaga ni Harold na package. Dumating to kahapon pero kaninang umaga lang niya na-open. Kasi nga, nung pagkagising niya kagabi, nagmamadali na at dumiretso na ng work. Say hi to the guys. Papakita ko sa inyo yung in-unbox niya. So, ito guys. Ang tatak niya, Air Bank. So, ito yung binili niya sa Amazon na alam ko hindi siya manual. Electric pump ng paddleboard. So, tuwan-tuwa siya. Let's open Hailey and show them. Si Hailey, andito na sa sa harapan ko. Nagsisimula na naman siya magmuryot. Let's open. Hinahawakan ko tong tripod, guys, kasi nabubunggo-bunggo ni Hailey. Umaalog-alog kayo. Mahihilo kayo. Tapos isang kamay gamit ko sa pag-unbox. Pakita natin.
I don't know, kung merong may interested guys, ilagay ko siguro yung link sa description box. Pero sa Amazon to nabili ni Harold. So, ayan o, air bank. Kasi yung kasama ng paddleboard na binili namin is manual pump. So, sabi ni Harold, ibenta na lang daw yun. Ito nagagamitin namin. Meron nga siya flashlight eh. Ayan o. Let's turn it on, Hailey. Wait. Paano ba to? Ay, baka lobat. Naon to ni Harold kahapon eh. Ay, kanina umaga. Ayun. Ayun, nag-on siya. And then, where is the light? Yun. Ayan, guys. So, may flashlight. Try lang natin yung sound. Teka. Paano ba yung sound niya? Ano ba yan? Paano ba yun? Paano gumana? Wait, let's paganahin muna natin. Ayaw ah. Turn off the light. Hala, gusto na dumede. Hinuhubaran na ako ni Hailey. Teka, ayaw eh. Basta guys, ayan. Marami pa siyang ibang mga accessories dito. Hindi ko lang ma-vlog si Hailey. Gusto na dumedi. Tinataas na yung damit ko. And ito rin pala guys, i-update ko sa inyo. Wait. Let's finish vlogging first. Pinadalhan na ako ng... Takpan ko lang yung name ko. Elections Canada. Ayan. First time ko boboto sa April 28. And that's Monday. Actually, yung last name ko dito is yung maiden name ko pa. Yeah. Hindi pa siya Chan. Pero nakapag-register na ako online nung last Sunday. Tinuruan ako ni Tito Boy. Hello, Tito Boy, shout out. Ang bilis lang sa online. Elections.bc.ca yata. Yeah, kailangan mo lang ng ID. Kasi lalagay mo lahat ng informations. Ayan. French sa likod, English sa harapan. Hindi ko pa nga siya masyadong binasa eh. Naalala ko lang today na i-update sa inyo. Federal election, Monday, April 28, 2025. Sabi dito, to vote, you must be a Canadian citizen, be at least 18 years old on election day, and prove your identity and address. So, ayan. And I think sa may Langara College ako naka-assign. Yun yung nakita ko dun sa email ko eh. Ayan, siguro magpapasama na lang ako kay Harold. And I think may time off kami sa work nito mga, I don't know, 2 to 3 hours na bayad siya kasi nga, ito, election na. Ayan. May advance voting din pala. Ayan, no, advance voting April 18, 19, 2021, 9 to 9 p.m. sa may Marpole Oak Ridge Community Center. Malapit sa amin to. Ayos ah. Pwede pala. Pero pinaka-election day talaga is April 28. 7 a.m. to 7 p.m. guys. Yan. Okay. Pwede pala. Kung gustuhin ko. Kaso, long weekend namin. Anto, Holy Week to eh. Yung 18, Friday, yung Good Friday. Nasa Kilo na kami niyan. So, ayan. Let's see. Ayan. Wait lang guys. Ituloy natin later. Padedehin muna si Hailey. See you guys later. A few moments later. Hello guys. Uy, may humps. Happy Friday. Ayan. Biglaan ang labas namin ni Harold. O, diba? Gising siya today. 7:07 p.m. Maliwanag. Punta kaming mabilisan sa Superstore. Nagkadahilan ako para ayain si Harold. Dahil naubusan kami ng Tylenol ni Hailey. Yan. And tingin tayo ng naka-clearance na diapers. Yun talaga gusto kong puntahan ng Sunday. Nakalimutan namin dumaan ng Superstore. Nilibot na namin lahat ng grocery store. Kuya Turns, nakalimutan pa namin Superstore. Ito na. Ito na yung karugtong. Superstore naman tayo. And may bibiling kahan. Sibuyas ba? Saka potato? Ayun. Magluluto siya nung palm na corned beef daw. Baon niya ngayong gabi. Meron naman siya dilutong chicken. Di lang niya gustong baunin. Ayan. Medyo mauga guys. Pasensya na. Yung tripod ko nakababa para hindi harang dito sa side mirror ni Harold. Ayan. Kung may parking tayo dito, bumili ka ng Tylenol. Saan? Dito. Ayan o, ano si Uber? Wala eh, oh. Ay, saan ka magpa-park? Ayun, punuan eh. Ito, shoppers na oh. Dito na ako magbili ng Tylenol. Talagang pinababa pa niya ako.
Pares lang ba presyo ng Tylenol sa Shoppers at Superstore? Ayaw mong sa Superstore na lang. May titignan ka sa kotse mo, no? Okay guys, bababa ako ng Shoppers. Dito na ako bumili ng Tylenol. Sana naka-sale. Pero it's okay kahit hindi. Naubusan lang talaga ako ng supply kay Hailey. So ayan, let's go. Ayan guys, pinwesto ko na kayo dyan sa may unahan para hindi na ako mahirapan maghawak. And dalawang Tylenol, 0 to 23 months na binili ko. Ayan guys, ayan ang kay Hailey na gamot. And 10.99 siya each. So, plus 5% tax, 23 and 8 cents. And para may stock na talaga tayo sa bahay. Meron na naman pa kulo ang Superstore and kasi parang sister company yan ng Shoppers. Yung glassware stamps. So, naka 9 stamps na ako. Kapag naka 15 stamps na ako dito, pwede ako makabili ng 75% off na glassware. Baso, wine glass. So, ayan. Hindi mo ako mahilig. I mean, hindi ako masyado pala shopper saka Superstore kami. Pero every $20 kasi may isang stamp. So, ayan. Tago natin yung receipt. Mamaya natin pipicturean. Yun ang pakulo ngayon ng Optimum. Ang dami ko na rin points sa Optimum ko. May $50 worth na ako. Saan? Pang shopping ng grocery. $50? Oh, ayan redeemable for $50. Over the years na to Kasi hindi pa ako nagre-redeem dito, iniipon ko eh. Simula nung nagkaroon ako ng account. Ano yun? Bakit? Hello? Bakit may nailaw na? Traktor? Traktor? Yun na tayong nag-trending na 3 Saan? AM nagpa-party sila mga Indian. Oh, tapos yun, parang may sound system. Uy, tamahan. Bumaba yung gas, 155. Ayun 155.9. Totoo nga guys, ang bali-balita. Nakita ko online. Bababa ang gas namin this weekend. Dahil tinanggal daw yung carbon tax. Tama ba guys? Hindi ako masyadong knowledgeable about that carbon tax. I don't know. Kasi over the weekend nga is bababa ang presyo ng gas dito sa BC. I don't know sa ibang lugar. Pero 155. Tapos dito sa Superstore, 154. Oh. Wala, baka bababa pa yan sa gabihan. Kaso medyo puno pa yung kay Harold eh. Kalahati pa. Eto, Superstore na kami guys. Hindi ko naman pinapababa yun eh. Mga kalahati lang. Yeah, tuwing weekend lang naman talaga yung super drive si Harold. And pag siya, Monday to Friday. Ilang kilometers lang yung work mo? 1.5? Ilan lang yung nababawas dun sa gas mo? Diba? Hey, good for 2 weeks na yun. Yeah. Plus the weekend nating mga alis-alis errands, no? Pagka umalis tayo, 1 week lang yun. Yeah. Especially pag summer, guys. Madalas kaming gumala. Yung medyo malayo-layo yung kagaya sa Bansen Lake, ganyan. Sa Belcara. Deep Cove. So, ba tayo ba nagpunta? Ano pa may mga parks na pinuntahan natin? Yun lang yung mga naaalala ko. Rin tayo yung sa may Lynn Valley, yun. Lynn Valley Suspension Bridge sa North Vancouver. And ayan, Pagari Point, Stevestone. May naiwan sila. Excited for the weekend. Nice weather. Hindi ba? May kasamang May, hawak-hawak pala nung yata nanay. Ten. Ayan. Medyo nagsinat-sinat na naman si Hailey, guys. Clingy siya sa akin. Kanina andun lang din siya nakasuksok sa akin habang nasa couch ako.
Tapos tinawagan namin saglit yung tita, ano niya, yung ninang pala niya, na nasa New Westminster. Yung mami ni ZZ. Yan. Magsiset kami ng play date kay Kuya ZZ. At maraming toys doon si ZZ. Meron siyang slide, meron siyang parang canopy na tent, and maraming toys. Let's go! Ayan guys, superstore. Medyo malamig and mahangin. Pero yung asawa ko, naka-shorts. Oh. Saan kayo? Canadian eh. Canadian na yan. Malapit na. Claim na natin yan. This year na makakapag-apply ng Canadian citizenship si Harold, guys. Yan. Uy, yung mga mga bulaklak oh. Ito yung promo nila oh. Collect and save big. Ayan yun oh. Let's go. Wala na yung naka-clearance. Iba na to eh. Food chopper. Wala nang diapers. Yan na lang. Blowout. Pa dito. Ano kasi potato yan? Ang dami eh, no? Is it baking? Ayan. Magkano? 134. Ayan. Pag self-checkout, guys, ikaw mag-enter ng name or code ng mga fruits and vegetable. O, diba? Magkano lahat? 831? Add my own bag. Asa na? Remove items from the bagging area. Oh, kunin mo yung mask. Yan. Huh?